Shoutout natin to si Celebrity Random Updates. Merong 250,000 followers kasi kinontent niya ako. Sabi ko sa inyo nangyayari na talaga yan Yung mga tao di ko kilala, pinag-uusapan ako. Basahin natin yung post niya, tsaka yung mga comments. Ito yung picture ko sa Pusuan Laruan, episode 40. Nag-collage siya, 4 na picture ng mukha ko, mga screenshot sa Pusuan Laruan, episode 40. Ang nakalagay doon, ang model daw niya sa pag-aasawa ay mga tita niya sa probinsya, pero nasa dating show sa Manila. Wow! Tapos meron pa siyang quote doon. Pinagluluto yung asawang polis na pagod sa trabaho. Tapos, dash. Katulong hanap. Wow! Teka lang, di mo na tayo mag-react. Basahin ko pa yung... Hindi ko na matiis kailangan na mag-react dito. Ito munang part na Pinagluluto yung asawang polis na pagod sa trabaho. Katulong hanap? Ano ba tong owner nito? Sino ba admin nitong Celebrity Random Updates na to? Kung tutusin ako, wala akong problemang Kung mag-asawa ko ng katulong talaga Bakit kayo? Mabababatingin nyo sa mga katulong. Diba? May problema kayo sa mga katulong. Hindi ko alam kung anong movement ng pinaglalaban nito. Pero diba, itong mga feminist, pinaglalaban nila yung equality, di ba? Equality. So kung mababa, itong mga feminist mismo, mababa ang tingin sa mga babaeng katulong, nagagampanan nyo ba yung equality na pinaglalaban nyo? Ako para sa akin, mapakatulong kang babae, ito pakinggan nyo mabuti mapakatulong ka man na babae o career woman ka, equal lang kayo. Equal lang kayo sa paningin ko. Hindi ka mas mataas sa akin porque career woman ka. Mas mababa ka pa nga, mas mataas pa yung katulong para sa akin. Mas pipili ko yung katulong kaysa sa career woman na pang squatter yung ugali. Kayo mismong ginagawa nyong insulto, yung pagiging yung trabaho ng mga katulong, yung pagkatao ng mga katulong, ginagawa nyong insulto. Ano yun? Tuloy natin. Ito yung caption nung niya. Ito yung caption ng post niya. Host, sabi daw ng host, sa isang ideal partner, ano ang hanap mo? Ako yung tinatanong dun. Sabi nung host, sa isang ideal partner, ano daw yung hanap ko? Ako yung tinatanong, ano yung hanap ko? Guy. Gusto ko, simple lang talaga Ang model ko, pagdating sa babae, yung mga tita ko sa probinsya. Masasaya talaga sila na simple lang sila. Wala nang maraming kung ano-anong demand. Totoo, sinabi ko yon. Tapos sinagot ako nung babae. Sa probinsya yun, nasa Manila ka pre. Tapos sagot ko raw. Wala, yun ang nakikita ko kung gaano ka-peaceful ang buhay nila na ganun lang. Yung mga nakita ko sa tita ko, nandoon sila sa bahay, nagluluto, pagod yung asawa nilang pulis, naghahanda sila para pagdating ng asawa nilang pulis na pagod sa trabaho, meron siyang kakainin na masarap na pagkain. I would recommend na piliin ng mga babae yung ganun. Babalik tayo sa history ng Pilipinas. Yun. Doon muna tayo, sige. So, itong mga to, totoong sinabi ko itong mga to. Wala namang mali. Tignan mo, anong hanap ko? Ano raw ang hanap ko? Yun nga yung hanap ko. Diba? Tapos ito minamasama ata nila yun na nakikita ko na handa yung mga misis para ipagluto yung mga asawa nilang polis para pag-uwi may kakainin. Minamasama ata nila yun Kasi pag hindi ka nag-iisip, iisipin mo na dahil sinabi ko yun, na ipagluluto yung asawa,
ang interpretasyon nyo, wala siyang ibang gagawin sa buhay niya kung hindi magluto. Imposible naman yun. Ang pagluluto, hindi yan aabutin ng 8 oras. Diba? Hindi inaabot ng 8 oras. Yung regular na pagluluto para sa araw-araw, hindi yan inaabot ng 8 oras. So, ibig sabihin, magkakaroon pa siya ng mga bakanting oras para gawin kung ano yung gusto niya. Diba? Hindi nag-iisip to mga to porque sinabi ko na ipagluluto yung asawa para sa kanila slave na. Di ba? Misogyny na kaagad. Pag yung babaeng asawa, pinagluto yung lalaki, misogyny. Ano ba naman? Ang dali na lang ng diksyonary. ChatGPT na nga, AI na nga ngayon . Kahit nung wala pang AI, ang dali kumuha ng meaning sa Google. Diba? Makukulit pa dito sa mga babaeng to, hihingan ng halimbawa ng misogyny. Tapos ang gagawing halimbawa ay yung yung pagluluto nga ng babae para sa asawa. Hindi misogyny 'yon. Hindi misogyny 'yon. Hate towards women. Ibig sabihin ng misogyny, hate towards women. Paano naging hate 'yon? Paano naging mag-asawa yun? Bakit sumama yung babae sa bahay ng lalaki? Diba? Bubuo sila ng bahay, bubuo sila ng pamilya. Tapos, misogynist pala yung lalaki. Hatred towards women pala ang dala ng lalaki. Paano nangyari yun? Ba naman? Mag-Google kayo. Kahit hindi AI, yung ibig sabihin ng misogyny, napakadali lang nun. So ang comment daw ng mga netizen, kawawa magiging asawa nito, gagawin lang yaya. Ano ba yun? Yaya? Sino ba itong... Yung magiging asawa nito, gagawin niyang katulong niya. Gusto niya pagdating niya sa work, may nakahanda pagkain, malinis bahay, naghuhugas ng plato. Like, bro, maghanap ka ng katulong. Talagang yun lang yung naiisip nyo talaga, pagdating dito sa ganitong usapan, pag nabanggit yung mga ganong bagay, talagang katulong talaga dito nga sa show na to, ewan ko ba, yung nagsasalita pa na, buhay simple lang. Wala siyang pera kasi Wala siyang pera, kaya ganun yung interpretasyon niya sa buhay. Hindi niya alam yung utak nila. Medyo maliit pa para ma-realize na paano ba papasok yung pera sa'yo I hate it when people from the city make it seem like we're all unsophisticated. Simple lang, sir, you would never marry a girl from the province with that mindset. Have you seen how people get married in the province? Flashy, grand, never cheap. There's a reason he has no idea about the life and mindset of someone from the province. The girls in his province are probably turned off by him. It's obvious he hasn't interacted with a girl from the province. Have you really dated someone from the province? They go to salons, shop, and are generous with their peers. It's a different story when they visit Manila. This guy and his absurd mindset. Absurd mindset. Ito nga lang yung nakita mo, hindi nga complete context yung nakita mo. Ganito na yung pinagsasabi mo babalik-tarin nyo pa na ako yung babalik-tarin nyo pa na ako yung mahina mag-isip dito sa part na to? Hindi nyo nga napanood yung buong context Kayo nagsasabi nung katulong Pinanood nyo ba ng buo yung show? Ang mahirap nga dyan, kahit yung iba dyan nakita na ng buo yung sinabi ko, hindi pa rin naiintindihan tingnan mo, may nag-comment na isa.
Si Lane, sabi niya, nag-comment siya. There is nothing wrong with his preference. Masyado lang tayong nilamon ng modernization. But there are some women who prefers being a traditional wife. Ang point ni Kuya nowadays, sa probinsyanan lang meron pang traditional wife. And if he's really patriarch and a good and responsible husband, why not? O, di ba? Si Gilbert. Most of the nega comments are from single and not yet married ladies. These preferences is the environment he grew up in. He also wants that since for him it's peace and comforting. He could be a provider of some sort. Some married women here agree to what the man is saying naman. O, di ba? 60% of people working in Manila came from different provinces before they decide to move and settle in city. Huwag feeling pinanganak sa Manila yung iba. Pero yun, dahil marami pa rin namang nakakaintindi, di ba? Ibaling na lang natin yung attention natin dun sa mga tao nakakaintindi ng kung ano man yung sinabi ko dito. Pero i-highlight natin yung kahibangan nitong mga, hindi ko alam kung sino itong mga nagsasabi nito, mga babaeng naging lalaki o lalaking naging babae. Ito, yung sinabi ko dito, nandun to sa dating show na Pusuan Laruan. Tinanong ako ano ang gusto ko? Diba? So kung kayo, na may problema kayo sa kung ano yung gusto ko, di hindi ikaw yun. Diba? Pipilitin ba kita? Hindi, never nga tayo magkikita Hindi kita makikita. Baka mamatay na tayo parehas, hindi tayo nagkakilala. Kung pinag-aano nyo dyan. Kwentuhan ko kayo ng mga experience ko sa mga ex ko na career woman. Hindi lang isa ang ex ko na na career woman mindset. So dahil ex, wala na nga kami ngayon, di ba? So kamusta na yung pagiging career woman nila? Gaano na ba sila ka-successful ngayon? Di ba? Kung sa lalaki nga kung sa lalaki hindi madali ang success. Yan hindi madali ang success kahit sa lalaki. Tingnan mo, ano bang pinagkaiba ng babae at lalaki? Sabihin natin babaeng matalino tsaka lalaking matalino. Ang babaeng matalino, hindi niya kayang maging consistent sa talino niya. Kasi pag umiral yung hormones niya, mabibitawan niya yung talino niya. More on iiral yung emotions niya. More on yung composure, nawawala. Pero ang lalaking matalino, dahil wala siyang hormones na katulad sa babae, kaya niyang i-hold consistently kung ano mang talino ang na-acquire niya through the years. So, dahil nakita ko na yun, alam ko yung experience ng pag-grind, yung pag-hustle, hanggang makuha mo yung pangarap mo. Hindi madali yun. Kaya hindi ko nga nire-recommend sa babae yun na magpakaganong mindset Successful career woman mindset. Nako. Sige nga, mag-survey nga tayo. Gano'n naman ba kadami dyan sa mga nagsasabing career woman sila? Ang maganda yung kinalagyan ng buhay. Mga career woman mga feeling career woman, wag nyo akong pinagluloko. Ginagamit yung ginagamit nyo lang nakatwiran yung career woman na yan. Ginagamit yung katwiran yung career woman. Utsa. Galing nyo rin Mag-survey tayo. Gaano karami yan successful career woman na sinasabi nyo na yan? Kaya hindi ko nire-recommend yan.
Lalaking matalino nga, hirap na hirap mag-succeed eh. Tapos ibibigay pa natin sa babae yan. Babae pa ang magma-mindset ng ganyan. Ako, gagawa na ako ng movement para sa mga babae, sa mga katulong eh. Walang problema sa kanila. Walang problema. Ako na, tataas na ako ng kamay. Kung merong ano dyan, kung makakakuha ako ng katulong na down talaga sa akin, tutulungan ako sa buhay, magtutulungan kami. Yun, kung makakahanap ako ng babae na makikipagtulungan sa akin para bumuo ng malakas sa pamilya, doon ako sa katulong. Doon ako sa katulong. Equality, di ba? Katulong man yan, career woman, equal. Kung sa lalaki nga, gusto nyo makipag-equal eh. Sa katulong, makipag-equal din kayo. Puro lang kayo naghahanap lang kayo ng pantapal sa mga bantot nyo eh. Yung mga principle na tama, yung mga ideology na tama, ginagamit yung pangtapal para sa mga baho nyo. Ang hirap kasi talaga pag sa babae galing yung baho, ang baho talaga eh. So wag nyong pakialaman yung preference namin. Preference yun, ha? Kung hindi mo gusto yung gusto namin, hindi naman tayo. Magkakatuluyan ba tayo? Kung hindi mo gusto yung gusto ko, magkakatuluyan ba tayo? Hindi naman, di ba? Tingnan nyo, naghahanap pa kayo ng kasama sa miserable nyong buhay eh. Pinapakalat nyo pa yung mensahe na yan na bulok na bulok naman. Basahin natin yung mga comments sa page ni 8 Asset. Ipaglaban ng mga katulong. Ang mga career woman ay hindi lamang sa mga katulong. Tandaan nyo yan. Career woman o katulong na babae, pantay lang kayo. Equality nga pinaglalaban nyo eh. Tandaan nyo yan ha. Ako nagsabi niyan. Gawa mo ulit ng post. Ito si Celebrity Random Shit. Ang career woman at mga katulong, parehas lang kayo. Equality. Inang yan. Pinaglalaban ng equality, selective equality na selective, hayop. Naglululoko. Comment ni Ann Manila. Kapag ang babae naman mas angat ang pagka-feminine, mas gugustuhin niya mag-serve. Boom! Kasi ang nature namin ay mag-nurture. Yun ay kapag intact pa din ang femininity ng isang babae. Ang sarap kaya ng ikaw nang bahala sa atin tapos akong bahala sa'yo. Diba? Problema kasi sa inyo eh. Kung ikaw, babaeng disgrasyada ka na, tapos kung sino man yung panibago mong makikita, ay wala namang kinalaman sa pagiging disgrasyada mo, huwag ka naman damay. Ikaw lang yun. Kalokohan mo yan. Katarantaduhan mo yan. Imbis na maging humble ka eh. Diba? Kasi nakagawa ka ng pagkakamali eh. Imbis na this time, gawin mo yung tama. Yung humility na hindi mo pinapakita dati, ngayon mo gawin. Ngayon mo ipakita. Kasi yun lang yung pag-asa mo. Yun lang yung pag-asa mo. Kung ginagawa niyong solusyon, yung mga babaeng disgrasyada, nagiging lalaki. Hindi yun ang solusyon doon. Hindi lawit ang binigay sa'yo ng Diyos eh. Mas makapangyarihan ka? Mala-Diyos ka na? Babae ka, nagiging lalaki ka? Sabi ni Rovina Matias, karir ba ang tawag lang kapag ang isang babae ay may trabaho sa labas ng bahay? Hindi ba pwedeng karir din ang pagiging isang may bahay na buong pusong nag-aalaga sa kanyang pamilya? Kung tutusin, ito ang karir na walang kapantay. Walang sahod, walang promosyon, walang day off. Pero ang puhunan ay sakripisyo, pag-aaruga, pasensya at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Para sa akin, hindi kababaan ang pagiging may bahay. Isa itong napakalaking responsibilidad na dapat ipagmalaki ng mga kababaihan. Ang pananaw ko kasi sa equality o gender equality ay hindi yung patunayan na kung ano ang kaya ng lalaki ay kaya rin ng babae.
Para sa akin, ang tunay na equality ay kapag parehong ginagampanan ng bawat isa ang kanilang mahalagang papel sa pamilya bilang magkapareha. Ang lalaki bilang haligi ng tahanan, ang babae bilang ilaw ng tahanan. Kapag matibay ang haligi at maliwanag ang ilaw, matibay ang pamilyang kanilang binubuo. Sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking handang akuin ng buong puso ang responsibilidad na mag-provide sa pamilya, habang ang babae naman ang mangunguna sa paghubog at pag-aalaga sa loob ng tahanan. Para sa akin, kung may lalaking ganito ang pananaw, green flag ito, at hindi rin agad dapat tawaging misogynist ang isang lalaking may ganitong mindset. Maaaring ang totoo lang ay alam niya ang kanyang responsibilidad at handa niyang gampanan ito para sa kanyang pamilya. Dahil sa ganitong setup, parang win-win, 100-100. At sa huli, ganito ang tandaan natin. Hindi lahat ng karir ay nasusukat sa sweldo o titulo. Minsan ang pinakamahalagang karir ay yung tumahimik na bumubuo ng isang matibay na pamilya. Diba? Mas marami pa rin maayos mag-isip kaysa sa inyo. Tsaka sabihin ko lang sa inyo kung pinanood niyo ng full episode yung yung pusuan na yan Alam niyo ba na bata ang babae yung nagsasalita na yon? Bata. So, bakit niyo gagawing yun? Anong alam ng batang babae na yun? Yung sinasabi na built a name for herself. Talaga ba? Gaano kalaki ang pangalan dito sa Pilipinas niyan? 'Di ba? Kasi laki na ba ng nagawa ni Jose Rizal na nagawa niyan? Gagamitin niyo pa yung career woman na pangsalag. Gusto niyo maging lalaki. Magpapa-transgender na rin ata kayo kaya ganyan.